media, hawag na, putang ina po din yung mainstream media mo, yawa mo. Yawa. Yan, gago na mainstream media yan. Yan yung ilalabas nila. So that they, people, they want to influence the people. So ayan po mga kababayan po natin, special mention na naman ang mga bayarang media, itong mga gagong media na nagpapagamit sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Sa bagay, dahil ang mainstream media ay napakalaking negosyo. Eh alam naman natin kung gaano karaming pera yung nananakaw ng administrasyong ito sa taong bayan para lang ilustay, para gamitin sa kanilang kalaban. And which is, ito po yung kanilang ginagawa ngayon. Yung kanilang mga propaganda sa mainstream media na paulit-ulit. Pero kapag ang usapin ay ang korupsyon, flood control, at itong pagiging ngagba ni Bongbong Marcos, abay tahimik lang ang mainstream media. Kaya nga itong si Mayor Baste, basang-basa na yung mga galawan ng mga ito. O ngayon, may plano pa sila na magkaroon ng kunas. Ayaw nila na magkaroon ng eleksyon sa 2028. Yan po ang ibinulgar ni Amy Marcos na tumatawag kay Bongbong Marcos na adik ang kanyang kapatid. Ngayon mga kababayan po natin, dahil sa pagiging scammer nga nitong ni Bongbong Marcos, ilalong bumabagsak ang kanyang survey. Lalong humihina yung ekonomiya ng ating bansa. Lalong bumababa yung value ng piso, lalong tumataas ang inflation at lalong lumalaki yung utang ng ating bansa. Tapos ang kapal ng mukha, mag-extend pa ng kanilang termino. Tapos gamit itong mga bayaran ng mainstream media, gusto nila palabasin na si Bongbong Marcos ay napakasipag at nagtatrabaho. Pero hindi nila maluloko ang ordinaryong taong bayan dahil hindi ito nakikita ang ordinaryong Pilipino. At ito mga kababayan po natin, bago tayo pumunta dyan sa ating ibang topic, mga kababayan natin, tingnan nyo naman kasi kung anong ginawa nila para ma-impeach si Vice President Sara sa House of Representatives. Hindi ko sinasabi ito ay totoo, pero ito po yung lumalabas na impormasyon ngayon. Na yung kanilang imuwi na nadagdagan, mayroon silang matatanggap na cash, mayroon silang pondo na di umano'y 200 million para sa kanilang mga proyekto. Paldo ito. Alam naman natin ngayon kung saan sila kumikita. Talagang hindi dito sa kanilang sahod, kundi dito po sa mga proyekto na napakalaki. Mantakin mo yung kinanta ni Saldico, 25% ng kabuuang budget ay napupunta sa kanila. Kaya punta natin muli si Mayor Baste. Restrained by geography. Archipelago manggot manglupat pa dito Manila, pero I do not know. Pero kabalo mo, unsa ka bugo gini si Marcos ba? Bugo gyud, bisag unsa bugo gyud. Ay ana. Bugo gyud. Wala tayong magagawa. Oh. Pag may nangyari, wala tayong magagawa. Kaya natikpan nyo. Limpyo tayo ng white powder dire. Usa mga chinchanso. Ilong. Di bugo ba? Siya yung nagbukas ng flood control issue. Because, the narrative that they wanted to present to the public, kasi ito mainstream media, hawag na, putang ina po din yung mainstream media mo, yawa mo. Naman nanggigigil talaga si Mayor Baste dito sa media. Kasi puro sila impeachment at Senator Bato ngayon. Pero ang flood control, wala na. Tinuod man, ay mo kalain na, gato mga trabahante, ang mga tagiya na, mga tagiya, fuck you. So they wanted to, form this narrative that Bongbong Marcos is the savior. So, PowerPoint pa, nga murag kinsang maestro ang gago. Oh, these are the contractors that, had ghost projects. Contractor? O ikaw? Nga ka, utang na, scammer ng tawhana gyud, scammer gyud. Totoo naman mga kababayan natin, scammer talaga si Bongbong Marcos. Kasi
tingnan nyo naman kung gaano karami ang kanyang pangako, pero may natupad pa. Di ba? Ang galing magsalita, pero wala sa gawa. So, scammer talaga. Hindi, kita nyo naman. Magkasama sila ng kapatid ko, ng Vice President. Ito lang yung, I want to put out this argument ba. They started destroying the reputation of the Vice President with the 125 million confidential funds. But how much have we lost? How much money have we lost in the flood control projects? More or less $2 billion. And now they want to impeach the Vice President? Sige, sabihin na natin na totoo yan dalawa. Just to be objective about the issue. 2 billion against 125 million, who will you impeach first? Bungbo. Putangin na ng gago. Anyway, optics kasi yan. And when 120 billion wasn't enough, you know, ginawa na nilang 6 billion, they added more fee. Yan, gago na mainstream media yan. Yan yung ilalabas nila so that they, you know, people, they want to influence the people. Because mainstream media is stitched with pop culture. And people do not, you know, are used to looking at mainstream media and pop culture. Kaya yung tao nagugoyo ng administrasyon na to kasi hawak nila yung media eh. So anyway, alam ko naman isa-splice pa rin nila yung sasabihin ko. But again, fuck you. So, sabi nga, splice naman talaga. Tingnan nyo, binalita ba ngayon yung sinabi nila sa Reg? Nilabas pa? Wala namang lumabas sa media, mga kababayan. Hindi, maluoy ta sa itong nasod. Natay mga anak ba? Natay mga anak. Ako'y mga anak. Namoy mga apo. Unya, kaugbaon ba? Future ba? Future. Hindi, ayoko yung mga anak ko na maglalakad. Mare, if they had to walk, you know, around the city or out on the streets and they get mugged, hold upin sila. Or maybe some people will entice them to do drugs with them. You know. Job opportunities are scarce. Wala silang papupuntahan. May natapos pero walang trabaho. Because of mismanagement of this current government. So ang tingin ko, 2028 man talaga ang it really depends on how you would approach the situation. If we see a lot of people, you know, who want to, you know, take Marcos out of office, then that could happen. But if not, there is 2028. So kaya sinasabi ko, we should start now because we are faced. So, ayan na po mga kababayan po natin, paulit-ulit po na sinasabi ni Mayor Baste na kailangan na po natin maghanda. And syempre, iniisip niya pa rin na may mga posibilidad na lalabas yung tao. Sabi niya nga, depende sa magiging aksyon ng tao. Diba? Kung sinasabing people power dahil sa sobrang panggigipit na ngayon ng administrasyon itong si Bongbong Marcos. And patunay dyan ang ginagawa nilang panggigipit ngayon sa kay Vice President Sara. Grabe po yung effort nila ngayon para lang ma-impeach si Vice President Sara. Mantakin nyo, nasa Senado na po ang impeachment. Yan ang gusto nila eh, na hindi po ibabasura, kundi magkaroon talaga ng proper trial sa Senado. Pero gigil na gigil pa rin sila ngayon.
At parang gusto nilang utusan ang mga senador na magdesisyon base sa kanilang kagustuhan. Itong mga buaya. Inimpluwensyahan nila yung mga senador ngayon. Paulit-ulit nila na sinasabihan, konsensya, yung accountability. Pero sa totoo lang, mga kababayan po natin, sila nga yung may tamang pananagutan eh. Sila yung involved sa anomalya sa flood control. And karamihan po dito sa napapansin po natin, yung mga galit na galit kay VP Sara at yung mga kasama po sa gusto mag-impeach kay VP Sara, eh may mga pananagutan nga sa usapin po ng corruption. At sila po yung nakikinabang sa yaman ng taong bayan na nilostay lahat nitong si Bongbong Marcos at ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Ulitin ko mga kababayan po natin, itong si Mayor Baste, hindi ito basta-basta magsalita kung hindi niya alam yung mga issues. No? Kaya nakakabilib po yung tapang ni Mayor Baste. Kaya kinakabahan din sila. Kasi kung ayaw ni VP Sara, ayan o, Mayor Baste is handang-handa po yan para isa lang sa pagiging presidente. Kaya kung ako ngayon tatanungin, gusto ko ngayong Duterte para sa 2028. Ito lipat tayo sa kabilang topic mga kababayan po natin. Diba sinabi nga ni Amy Marcos na talagang ipopost nila itong KUNAS para mag-extend ng termino ang kapatid niya na tinatawag niya na adik. Mag-extend ng termino, ipost nilang KUNAS. Kaya ngayon, sinasabi po ng congressman na ito na magtulungan daw po sila. Mantakin nyo Nanawagan din po sila sa taong bayan na magtulungan para i-impeach si Vice President Sara. Kapal ang pagmumukha, no? Impeach sila yung Vice Presidente dahil sa kanilang takot na sila ay mananagot. Alam mo, tuwing lumalabas tayo ng bahay, no? Maririnig natin yung mga nagkikwentuhan. Yan ang pinag-usapan. Impeachment ni Bibi Sara, pag-aaresto kay Bato, yung book file ng kaso sa mga kaaliado ng mga Duterte. At alam nyo yung tao, alam nila yung lahat ng pangyayari. At hindi sila naniniwala sa mga propaganda na lumalabas sa media. Kaya nga galit na galit si Mayor Baste. Pinagmumura na itong mainstream media kasi nga nagpapagamit sila sa mali na ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Tinitwist nila yung pinagagawa. At itong mga bayaran ng mga kongresista, hindi talaga sila tumitigil sa pagbitaw ng mga propaganda, paninira, laban po kay Vice President Sara. Ito, taga Mindanao ito. Kaya ito, sinusukan na ito ng taga Mindanao si Adjo. Let's help and support each other to preserve and protect the sanctity of the impeachment trial, of the impeachment court. To be honest with you, I think that's one way of combating, but it will not definitely equate the degree and the volume of fake news that we are seeing on social media. That's why, pinapanawagan ko po ito. Sinasabi nila na marami daw nagpapakalat ng fake news against sa kanila. Mga gago na ito Sila ngayon gumagawa ng paninira kay VP Sara. Yung mga witnesses na nilalabas nila, hindi naman, wala namang katotohanan. Di ba? Sinasabi nilang fake news. Itong lumalabas na sila ay nabayaran. Umaamin na nga yung iba sa kanilang kasamahan Di ba? And sinong Pilipinong maniniwala na walang pera na involved dito po sa anomalya ng impeachment kay VP Sara? Marami sa kanila kongresista na hindi pumirma. Alam na alam kung magkano bigayan. At yung mga kalyado nila na hindi na pumirma, bumaliktad na. Ganun pinagawa, tinanggalan ng komite. So, yun ang sinasabi na kapag pipirma ka, paldo ka. Pag hindi ka pipirma, pag-iinitan ka, patanggalan ka pa ng badge. So, ito ngayon ang nangyayari. Tapos sa mga gagawang kongresista, nanawagan sila sa mga senador na magtulungan daw po sila na magkaroon ng proper na trial dito po sa impeachment ni Vice President Sara. Isa totoo lang mga kababayan po natin, dapat nga binabasura na yan Kasi sayang po ang pera ng taong bayan sa patuloy po na pinagagawa nilang impeachment against kay Vice President Sara. Kasi nga, pera ng taong bayan yan Pera ng taong bayan ang gagamitin pa dyan. Ang krisis ng ating bansa, sobrang hirap ang nangyayari sa ating bansa. Pero priority mong impeachment, gagasto ka ng milyon-milyon. Diba? So kung talagang sila ay totoo para sa taong bayan, dapat pinatigil na nila yan. At hindi naman sila bobo na alam nila na wala naman talagang ebidensya. Alam nila na walang sapat na ebidensya. Pero pinipilit pa rin nila para masira lang si Vice President Sara. Pero nakikita ko, majority po ng mga Pilipino ay hindi nila maloko. At
Ang bottom line yan, takot sila na ma-impeach. Kaya gago talaga itong mga nasa mainstream media na nagpapagamit or ginagamit din ng administrasyon ni Bongbong Marcos para ito isang balita at palabasin na masama si Vice President Sara at linisin ang pangalan ni Bongbong Marcos. So ito ata yung sinasabing nagbabayad ng bilyon-bilyon si Bongbong Marcos para maglinis ng kanyang pangalan sa isang London PR firm. Yan lang po mga kababayan po natin. Maraming salamat at mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay si Mayor Baste, mabuhay si BP Sara, mabuhay tayong lahat.